Bago po natin simulan ang Chapter 14, nagpapasalamat po ako sa mga walang sawang sumusuporta sa ating munting channel. Shoutout po, kanila Jamel Recosana, at user-UI1GB4EG30, sa lahoding si Haboding, Edmedio TV, user DT7IH4FG4H, Julius Garcia, Amale Placiao Consimino, Jeffrey Umali, Manuel Alfaro Jr., Deng Petdes, user up4FR7FC Siyam na Metro, Anabalagot, Claire Galvez, Mark Gabriela Gelisahor, Junior Rebil, Fritz Mamakang at Lex Salidan. Sana po lalo pa, kayo gumanda at maging gwapo, at special shoutout po sa dalawang pinakamaganda at supportive kong ate, Ophir Ian, and Lai Cruz. Ingat po kayo lagi. Nag-uumpisa ang ating chapter, sa paghaharap ng lampa nating bida at ng tatlong itlog na bugok-bugok. Natuwa si Dian dahil ito ang unang pagkakataon na nakikipag-usap sa kanya na kaedad niya. At binati niya ang tatlong bata. Tinanong siya ng bata, na kung mag-isa lang ba siya. Sinabi naman ni Dian na ang kanyang pamilya ay pinanunood ang kanyang kapatid na nagsisinay sa paggamit ng espada. Sinabi naman ng lalaki na, nang hindi ka kasama, wala ka ba talagang alam kung bakit di ka sinama? At parang may hindi maganda ang naramdaman ni Dian. Sinabi ng bata na may mga sabi-sabi tungkol sa kay Dian na isa daw siyang black sheep sa pamilya. Totoo ba na ang iyong pamilya ay ikinukulong ka? Pagtatanong ng bata na may pang-aasar. Itinanggi naman ito ni Dian at sinabing lagi lang siya nagkakasakit. At lumapit ang bata, at sinabing isa siyang sinungaling. Nilate niya ito at sinabihang maruming at bastardong na pulang mata at puting buhok. Kahit na ang iyong sariling pamilya ay walang paraan para mahalin ka. Inaabando ka na ng pamilya ng Hart. Dahil isa kang halimaw, wika ng bata, na naging dahilan upang suntukin siya ni Dian sa mukha. Pinatitigil niya at sinabi ni Dian na kung ano-ano ang kanyang sinasabi na wala naman baesen. Sinabi pa niya na ang kanyang pamilya ay mabuti sa kanya. At gumanti ang batang bully at natomba si Dian. Sinabi ng batang bully na, sa palagay mo isa kang Hart. Dahil Hart ang apelido mo. Isa kang depektong halimaw, wika ng bata habang binabanatan si Dian. Isa kang bastardo, halimaw kaya ka inabandona ng sarili mong pamilya. Sinabi ni Dian sa kanyang sarili na hindi siya isang halimaw. At ang isang bata ay umawat na sa kanyang kasama. Iniisip ni Dian ang kanyang pamilya. At may sumigaw sa kanyang pangalan. What hell? Wika ni Cruel na tumatakbo ng mabilis. At gulat na gulat sa nakikita. At ako, wika ni Dian habang papikit na ang kanyang mata. Sa bahay ng Hart family. Kumusta siya? Sinabi ng doktor na ang katawan ng pangalawang young master ay napakahina. Nadali siyang ma-stress at kailangan niya mag-ingat sa sikat ng araw. Kaya kailangan niya ng espesyal na pag-aalaga. Napakasama, wika ng kanyang ina na nagtatanong. Napahawak na lang sa ulo ang kanyang ama at sinabing bakit sila nagkaroon ng ganitong bata sa Hart family. Paano ito nangyari? Humihingi naman ng patawad si Dian sa kanyang ina sa kanyang isip. Gagawin ko kahit mahirap. Pakiusap, huwag kayo magalit sa akin. Hinawakan naman ni Cruel ang kamay ni Dian. At sinabing, Dian, okay lang yan. Kuya, wika naman ni Dian sa kanyang isipan. Diba, tignan nyo kung papaano ako mahalin ng aking pamilya, wika ni Aret na nakangiti. Sinabi ni Cruel na wala naman siya dapat na gawin na kahit ano. Dahil ang lahat ay wala naman inaasahan sa iyo. Nang marinig ni Dian ang mga salita ay nagsanhi ito sa kanya ng takot at pagkadismaya. Haliw dagdag pa, at bigla napasigaw si Dian nang may mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ito ay wika ni Dian na naguguluhan kung totoo o isang panaginip. At bigla dumating ang kanyang mga magulang at tinanong kung ano ang nangyari. Tinanong siya ng kanya ina kung papaano siya nakipag-away sa palasyo. Sinabi naman ng kanyang ama na, hindi ba't sinabi ko na sa ito na mag-iingat ka kapag siya ay nasa labas? Tignan mo ang iyong ginawa, dagdag pa ng kanyang ama na tila naninisi pa. Humingi ng tawad si Dian at sinabing sila ang nag-umpisa. Habang naaalala ang mga nangyari nung siya ay binubugbog ng tatlong rugby boys. At tinakpan na lang ni Dian ang kanyang bibig dahil kahit ano pa man ang kanyang sabihin, sigurado na ang kanyang ama ay hindi siya paniniwalaan. Kaya sinabi na lang niya na wala. Sanabi naman ng kanyang ina na sa palagay niya ay masyado pang maaga upang lumabas siya.
Ipagbabawal na muli siyang lumabas ng kanilang bahay. Sa ngayon, sinabihan siya ng kanyang ama na pagmasdan niya ang niyang mga nagawang epekto ng kanyang mga aksyon sa kanyang kwarto. Ayaw ni Aret na maabandona. Ang Tanjin gusto lamang niya ay mahalin siya. At nakakasigurado siya na silang lahat ay nadismaya sa kanya, upang maging tao na hindi nila ikahihiya ng Familia Heart. At may nag-uusap tinanong ng isa na ang kanilang Master Dian daw ba ay hindi pa lumalabas mula sa kanyang kwarto hanggang sa ngayon. Sumagot naman ang nawag na niyang sabihin ang tungkol doon dahil maging siya ay naawa sa nangyayari sa kanilang master. Ginagawa niya ang lahat pero hindi pa rin nila siya kinikilala. Dagdag pa niya. At meron siyang narinig na tawa ng kanyang pamilya. Sinabi ng kanilang ama kay Cruel na gawin niya ng mabuti. Sumagot naman si Cruel at paniwalaan siya. At si Dian ay pinagmamasdan sila. Hindi pa ako handa. Wika Dian at binuksan ng isang cabinet. Iniisip ni Cruel na kung magsisikap siya ang kanyang pamilya ay kikilalanin siya. At kung gusto niya yun matupad kailangan niya maging malakas at sinubukan niya mag-training sa araw na yon ng 30 minuto. Sa kanilang magarang bahay, mga pawis na tumatagaktak, nahihirapan ni si Dian at iniisip na para na siyang mamamatay. Ngunit ayaw pa niyang tumigil. At patuloy ang kanyang pag-ensayo. Konti pa, wika ni Dian nang bigla pinigilan siya ni Cruel. Na makikita ang dugo ay lumalabas na sa ilong ni Dian. Kuya wika ni Dian. Sumigaw si Cruel at tinanong si Dian kung ano ba ang kanyang pinaggagawa. Sumagot naman si Dian ay sinasabi kiyang gusto niya mag-training upang maging isang malakas. Sumigaw at galit na sinabi ni Cruel na hindi ba't sinabi na niya sa kanya na wala siyang ibang gagawin kundi manatili lamang sa kanyang kwarto. At wala siyang dapat gawin na kahit ano. Na-shock naman si Dian sa kanyang narinig at sinabi ni Dian na wala siyang kailangan gawin na kahit ano. Upang subukan ang lahat, dahil isa siyang may depekto. Dian wika ni Cruel. Okay tugon naman ni Dian wala akong ibang gagawin wika pa niya. Na may nakakalokong ngiti, iniisip niya na ang lahat ay walang inaasahan sa kanya. Humingi siya ng pasensya sa kanyang kuya at sinabing kailangan na niya magpahinga at kung pwede ay iwan na muna siya. Ano ang kailangan kong gawin? Upang mahalin ng Heart family. At may kumatok sa kanyang kwarto. Young master kakain ka ba ngayon sa iyong kwarto tulad ng dati wika ng butler? At si Dian na 14 na taon gulang na. Tinanong niya ang iba, at pinakidin si Cruel na 17 taon gulang na. Sinabi ni Cruel na ang kanilang mga magulang ay may agara na inasikasong mahahalangang bagay. Sinabi ni Dian sa kay Cruel na wala ba siya sa kalagitnaan ng kanyang pagsasanay. Sinabi naman ni Cruel na natapos na niya ang pagsisinay kaninang umaga at niyaya niya maglaro ng chess si Dian. Sinasabi ni Dian sa kanyang isipan na mula nang itinigil na niya ang pagsubok na ang kanyang nakakatandang kapatid na si Cruel ay casual parent siyang pinupuntahan upang makipaglaro ng chess. Oo, ikasisiya ko wika ni Dian. Iniisip naman ni Cruel na si Dian ay gumagamit ng mga marangal na salita. Tinanong ni Cruel si Dian kung naistorbo ba niya ito at hindi ba siya naabala sa kanyang ginagawa. Ayaw ni Dian na makita sila ng ganun ng kanilang pamilya. Sinabi ni Dian kay Cruel na, nagpapatawa ka diba? Paano ako magiging abala? Wala naman akong bisita at nakakulong lamang ako sa aking kwarto. Napaisip si Dian na ang kanyang pananalita ay parang nanunuya sa kanya. Hindi ako busy wika ni Dian. Sinabi naman ni Cruel na, ngayon napakarami ng nangyayari na kaguluhan ngayon. Sa kanilang bansa, ang kanilang magulang ay napakaabala. Iniisip naman ni Dian na lahat sila ay, sinasabi na ang kanyang magulang ay, abala, ngunit nakakasigurado ako na ayaw lamang nila makita ang aking mukha. Alam ko na yon ay isang kasinungalingan ngunit meron isang rason para gusto ko yun paniwalaan. Yes wika Dian. Naalala pa ni Dian na kapag siya ay natutulog, ang kanilang ina ay pumupunta upang bisitahin siya. Kahit na ako ay nangangako na hindi ko naaasahan ang pagmamahal mula sa aking pamilya. Dian sorry matulog ka ng mahimbing wika ng kanyang ina. Natagpuan ko ang sarili ko na naglagay ng kahulugan sa kanilang mga walang kwentang action at maging umaasa nang sobrang nakakaawa ako. Sinabi ni Cruel na hindi siya pumunta doon upang makipagnalaro ng chess sa kanya ng saglit. Napangiwi si Dian at iniisip, oh, eto na naman ang mga walang kabuluhan. Pasensya na kinailangan mo pa monte dito nang nakakapagod. At may nagsalita. Hindi yon sa ganon. Ang digmaan ay nag-umpisa na.
At least isang membro ng pamilya, ay kailangan maging isang sundalo, na ikinagulat ng naman ni Dian at Cruel. Ano yun, sino kayo at ang lakas ng loob nyo? Wika ni Cruel na pag-alit. Sinabi ng lalaki na naparito siya upang maghatid ng mensahe mula sa Empire. Sino sa inyo si Dian Hart? Pagtatanong ng lalaki na ikinagulat ng husto ni Dian. Muli tinanong ng mga taga-Empire kung sino sa kanila si Dian Hart. Sumagot naman ang isang tagasunod ng Hart family at itinuro si Dian Hart. Sinabi ng lalaki na sumama siya sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga detalya sa ating paglalakbay at hinawakan na ang kanya kamay. Nagtataka ang dalawa niyang kasama dahil mukhang apakainan ni Dian Hart at parang hindi man niya kayang humawak ng espada. Sinabi ng isa na tapos susubukan niya na lamusong sa digmaan. Hinawakan ni Cruel ang kamay ng lalaki at sinabing sandali lang. Sinabi ni Cruel na sa palagay niya ang utos na pagkuha ng kasundaluhan ay hindi si Dian. Meron siguro kaunting pagkakamali. Itinabig ng lalaki ang kamay ni Cruel at sinabi ang Hart family ay opisyal na nagpasa ng dokumento sa royal family. Sinusunod laman namin ang iniutos sa amin kaya pwede mo itong kumpirmahin sa iyong mga magulang. Kung ito ay kasinungalingan o isa lamang pagkakamali, wala nang nagawa si Cruel at si Dian ay tuluyan ang kinuha ng tatlo na taga-Empire. Ano ang ibig sabihin neto, wika ni Dian sa sarili? Ang kanyang mga magulang ay nagpasya na ipadala siya sa digmaan. Napakahina ko upang makilahok sa digmaan. Mamamatay ako nang walang ibang nagagawa. Kaya bakit? Tanong niya sa sarili at naiisip niya ang pagmamuka ng kanyang ina nang siya ay kanyang binisita sa kanyang kwarto. Lumuluha at sinabing hindi maaari. Tinawag ng malakas ni Dian ang kanyang kuya na si Cruel. Gusto ba nilang lahat na mamatay ako? Dahil ba isa akong kabiguan at naghahatid ng kahihiyan sa Hart family? At sa huli ang aking pamilya ay inabandona. Na ako, inihagis ang espada kay Dian. At makikita hawak ng maliit na bata ang espada nagdalawag kamay na at ailabay na bibigatan. Sinabi pa ng lalaki na sila ay ipapadala sa pangunahing hanay. At kung ayaw nilang mamatay kailangan maging malakas sila. Napakabigat neto, wika ni Aret habang nakatingin sa kanyang sandata. Yang bata ba na yan ay si Dian Hart. Anong ginagawa ng anak ng isang kilalang pamilya dito? Ang mga young master ng ibang noble family ay ipinadala sa mga ligtas na lugar. Sa palagay ko ang sabi-sabi tungkol sa kanilang pamilya na ayaw siya ay totoo. At sa unang pansin ko pa lang sa kanya ay hindi na niya kayang buhat ng isang espada. Agad siyang mamamatay, wika ng mga nakapalibot sa kanya. Ayaw kong mamatay, wika ni Aret habang umiiyak. Simula sa araw na yon, ang aking buhay ay naging isang kakaibang impyerno. Makikita si Aret na takot habang hawak ang isang espada. Walang katapusang labanan, sigawan sa magkakaibang direction, at amoy ng mga dugo. Habang napatay ang aatake sana sa kanya sa likod na naging dahilan upang siya ay madaganan neto. Ayaw ko mamatay sa ganitong lugar, wika ni Dian. Sumigaw ang kanyang kasama at sinabing, hanggang kailan ba siya mag-iisip ng kanyan? Kung hindi niya kaya gumamit ng espada, kumuha siya ng ibang sandata. At kung wala siyang sandata ay siguradong papatayin siya ng walang awa. At inihagis sa kanya ang isang maliit na punyal o dagger. Kahit na ikaw ay bata at mahina. At ngayon nandito ka, kailangan mo lumaban at makasurvive. At si Aret nanginginig at hawak ang punyal. Sinabi niya sa kanyang sarili na tama, hindi siya mamatay ng ganito lamang. Makakasurvive ako kahit anumang mangyari. At nagsimula na ang pagpatay ni Aret sa kanilang mga kalaban bagamat bata at mahina. Nagawa niyang paslangin ang mga kalaban at sinabing, basic hahaha, joke lang, balik sa kwento. At upang maging paralisado sa takot, napahawak sa kanyang bibig at sa muka ng dugo. Naiinis siya dahil sa kanyang napakahinang pangangatawan. At iniisip kung kailan siya makakauwi sa kanyang bahay. Gusto ko na umuwi, wika niya. Nang bigla may aatake sa kanya. Ngunit mabilis niya itong napaslang. Ngunit pagkatapos niya makapatay muli. Aking tahanan, isang lugar na masaya. Wika niya at pinapakita ang kanyang kapaligiran na nagre-representa na ito na ang kanyang bagong tahanan, ang pagpatay sa digmaan. At makasurvive. Sa kampo, iniutos na kolektahin, na inuutusan silang kolektahin ang mga ipinadalang mga regalo sa kanila. Makikita si Aret na nakaupo at umiinom at nagtataka dahil ngayon lang niya narinig na may nagpadala sa kanila ng mga regalo.
Makikita ang tatlong lalaki na tuwang-tuwa pininagyayabang ng isang lalaki na ang kanyang anak ay sumulat sa kanya. At natutuwa siya dahil marunong na ito magsulat. Sinabi ng isang lalaki na sigurado binigyan kanya ng lakas. Sinabi naman ng isa na ang luto ng kanyang ina sa kanilang bahay ang talagang namimiss niya. Napatingin si Aret sa kanila at tinanong sa sarili kung may pag-asa pa ba siya. Siyempre walang regalo na dumating na nakapangalan sa kanya, kundi isang sulat ang dumating na gagawin siyang isang commander ng pangunahing hanay. At doon nabuo ang pag-iisip niya. At sisiguraduhin na ang naranasan niyang impyerno ay ipaparanas din niya sa Hart family. Sa isang silid, isang lalaki ang may bitbit ng isang patay na lalaki na maraming dugo. Na ikinagulat ng mag-asawang Hart. Ito pala ay si Dean. Sa wakas na nakamit ko natin wika niya sa kanyang isipan. Itinutok niya ang kanyang punyal sa kanyang kinilalang mga magulang at sinabing dumating siya upang batiin sila. Tinawag siya sa pangalan niya habang pinagpapawisan ang mag-asawang Hart. At bigla ibinaon ni Dean ang kanyang punyal sa dibdib ng kanya kinilalang ama. At napasukan ng dugo, habang ang kanyang asawa ay hinahawakan ng walang buhay na katawan ng kanyang asawa. Ang matagal ko ng pangarap na matupad ng narakaraang mga taon. Column wika ni Dean at pinatay na rin niya ang kanyang kinilalang ina. Sa wakas ay natupad na rin wika ni Dean. Habang hawak ang katawan ng kanyang kinilalang mga magulang ay tumatawa ang baliw na bida. Patuloy sa pagtawa, tignan ninyo, ang ginawa ninyo sa akin wika ni Dean na babaliw na naman. Dapat kapag nagpapakita ako ng pagmamahal dapat tratuhin niyo ako ng mahalaga. Bakit ito naghihirap? Ito ba ang aking ginusto? Ito ba ang gusto ko mangyari? At dumating si Cruel Heart, brother wika ni Dean habang hawak ang punyal, na nakabaon pa sa katawang ng kanilang mga magulang. Anong ginawa mo sigaw na sabi ni Cruel? Tulungan mo ako kuya pakiusap tulungan mo ako. At may nagsalita sa kanyang isip tulong. Si Cruel tutulungan ka, wika ng beses na nagtatanong. Anong biro ta? At nagsigawa ng pag-atake ang bawat isa. Tagamasid ka talaga, wika ni Dean. Ay aabandunahin mo rin ako sa huli. Wika ng boses sa kanyang isip at bigla yuko si Dean at humawak sa kanyang ulo. Tulungan mo ako wika ni Dean samantala ang sa isip naman niya ay gusto na niyang patayin si Cruel. Sa pakiramdam ni Dean ay para na siyang mamamatay sa paghihirap. Mamatay ka wika ng boses. Kung mamatay ka sa paghihirap na ito, sabat naman ang boses sa kanyang isipan mamatay ka. At sa mukha ng dugo si Dean. Nasagad ko na ang aking pisikal na lakas nakakainis ang mahinang katawan na ito hindi pwedeng mawalan ako ng malay dito kailangan ko mapatay si Cruel wika ni Dean at si Cruel ay aatakihin na siya. Nang bigla nagbalik sa kasalukuyan count wika ng isang boses. Ano ang iyong iniisip hindi mo ba ako narinig wika ng babae kay Dean? Ito ay si Lian Reiner isang Lofty Knights commander. Lian long time no see wika ni Dean. At nagpakilala naman si Lian at nagbigay-pugay sa kanya at tinawag pa itong Panginoon. Siya ang nag-iisang normal sa mga lunatic na mga knight na pinangungunahan ni Dean Hart. Natutuwa si Dean na makitang hindi siya ganun sa iba. Ito ang pagpiging titipon ng mga royal. Iniisip ni Dean ang maabos siya habang papunta sa Royal Palace ngunit nagtataka siya kung papaano siya nakapunta sa palasyo at nakapagpalit ng damit. Sinabi ni Lian na mukhang hindi mabuti ang kanyang lagay. At meron ba siyang narinig na hindi magandang bagay mula sa Emperor? Itinanggi naman ito ni Dean. Tinanong niya kung nagkita sila ng Emperor at kung yun ang mangyayar mas malala pa na stress ang kanyang mararamdaman. Nagtataka din siya kung paano niya nagawang matalo ang Revolutionary Army. Tinanong niya si Lian kung ano ang okasyon ngayon sa piging na ito. Tinanong ni Lian kung nagbibiro lang si Dean. At tumingin lang si Dean. Hindi makapaniwala si Lian na hindi alam ni Dean ang nangyayari. At sinabi niya na ang piging na yon ay para sa bagong hero. At pinapakita si Cruel Heart. Ito ay selebrasyon na piging. Upang i-congratulate ang pagsilang ng bagong hero. Na si Cruel Heart. Nandito ka Dean wika ni Cruel. Samantala si Dean ay parang nangigigil na at sinabing, alam ko meron akong rason para sa isang masamang panaginip. At dyan po nagtatapo abangan ng next chapter salamat po.